Hello! Welcome sa Civil Engineering sample problem about surveying. So tara at isolve na natin ang ating sample problem for today. Here under shows a table of quantities of earthworks of a proposed highway to connect Bogo City and Danao City. The length of the freehold distance is specified to be 50 meters long and the limit of economical hole is 462.76 meters long. Assume the ground surface to be sloping uniformly. So meron tayong column dito for station, and then yung end areas, meron tayong cut and fill. So for the first station, ito yung ating mga cut for the following station, and then dito naman meron tayong mga fill for the following station. So may remarks dyan, initial point, limit of economical hole, and so on. So for our first question, compute the overall volume. And then for second question, compute the volume of the barrow. And then for question C, compute the volume of waste. So magdodraw tayo dyan ng ating mass diagram. So given itong mga station, first is magawa muna tayo ng straight line. And then after that, ito yung process ng pagdodraw. So straight line muna tayo. And then i-plot natin itong mga station na binigay sa problem. So start tayo dito sa ating 10 plus 020, and then 115.65, then 297, and then ito, kita nyo naman yung 0, mapapansin nyo is the balancing point, pero pwede mo pa rin ilagay dyan yung iyong 10 plus 320, which is the same lang naman yon. So lagay natin, let's say, so 10 plus 320, ayan. And then sa next station to be plot is 10 plus 347, and then 10 plus 578, and then 620. So plot mo lang, lagay ka ng for example, lagay ka dyan ng mga lines mo para alam mo lang yung mga division. Then after that is look for your initial, so yung ating initial point tsaka end point. So, meron kang initial na 80 and 50. So, dito sa cut, so pataas yun pag cut kasi ikakat mo nga yung material na to. So, pataas yan. So, let's first draw ito. So, let's say meron ka ng initial. So, lalagay mo dyan. Gawa ka ng line. And then, titignan mo naman yung ating end point. So, 50. So, gawa ka rin ng line dyan. So, pababa yan dahil yan ay nasa fill. Ito, nasa fill. Okay? Then, after that is connect mo na yung iyong mass diagram. So, gawa ka na ng line dyan, connecting. Ayan. And then, kompletuhin mo na rin. So, para siyang hourglass, as you can see. Ayan. Okay, then, i-check mo yung mga remarks. So, let's check for remarks. So, ito daw ay limit of economical hole, yung atin 10 plus 115. So, tandaan mo na lang yan. Then, yung limit naman ng free hole, so itong ating 10.297. Then, remember, yung between the limit ng ating economical hole, tsaka ng ating free hole, yan yung tinatawag nating overhaul volume. So, pwede mo nang lagyan ng mark yan as overhaul volume. Now, from the initial point naman to the limit ng ating economical hole, so yung distance na yan, yung ating limit, so yung tinatawag naman ito ay waste. So remember yan, pagka nasa cut yan, yan ay waste. Okay? So ganun din sa kabila, pero dito naman ay tinatawag siyang barrow. Okay? So ito na nga yung ating tinatanong sa question, yung overhaul volume, ito. So, computein natin itong shaded part na to. And then, for next question is overhaul barrow. So, ito namang shaded part na to. And then, for our last question, ay ito namang shaded part na to. So, ang importante dito sa ating mass diagram is meron tayong mga distance dito. So, let's compute yung anong mga distances na makukuha natin dyan. So, since given naman, binigay na lahat. So, this will be a very easy question.
So, for our first distance, so ito, yung ating from this station, edi pag minusin lang natin yung station between those two. So, meron tayong 115.65 minus 0.20 or 20. So, meron tayong 95.65 para dito. Diba? So, ito ay 95.65. Ngayon, ito naman, next is ito. Ayan, ito naman. So, meron tayong 115 tsaka 297. So, minus lang natin yung 297.92. So, meron tayong 182.27. Now, so since hindi naman sa atin pinapakompute itong freehold volume, so wag na nating lagay yan. Pero, still 228 pa rin yan. Or 22.08 pa rin yan. Ito, pag kinompute. So, next is yung ating, ito, yung ating borrow na lang. So, yung kunin na lang natin ng mga length is yung kailangan natin para dito. So, meron tayong 10 plus 578 tsaka 10 plus 620. So, 578. So, 620 minus 578.41. So, meron tayong 41.59. 41.59. 41.59 para dito. Ayan. 41.59 meters. Now, is after natin malagyan ng length, is kailangan naman natin syempre yung mga height. So, dito naman, so dahil may mga binigay na nga, is napakadali na lang isolve ng ating problem. So, meron siyang binigay dito. Sabi, ang cut daw dito sa ating 115.65. So, ibig sabihin yan ay 54.57. So, itong height na to. So, ayan. So, itong red. Sige, lagyan ko ng red. So, yan daw ay 54.57. So, pagdating naman dito, sa ating susunod na station, yung freehold naman natin. So, ayan. So, itong red din. Sige, lagay natin. So, yung red na yan. So, ang height naman yan is 5.90. Tapos, sa ating borrow side naman, so, ang limit naman daw ng freehold, so, ito 4.66. Since hindi natin siya gagamitin, huwag na natin siyang pansinin. So, kunin na lang natin ito. Yung ating sa economical hole. Ayan. So, meron tayo dyan. So, itong red uli. So, ang length daw niyan ay 43.15. So, ayan. Mag-ano na lang tayo. Para makuha natin yung ating area or volume niyan is parang trapezoid lang din. Okay? So, let's solve para sa ating first question. Overhaul natin. Overhaul volume. So, yung ating overhaul volume, ito. So, shade ko lang. So, meron tayong equals. So, volume equals. Yung ating length nitong taas. So, 54.57. Tsaka length din nito, 5.90. Pagpa-plus natin yan. So, 54.57 plus 5.90 times yung ating length. So, anong length niya? Ay 182.27. So, ito 182.27 and then over yung ating 2. Okay? Meron tayong volume equals 54.57. Ano ba? 54.57. So, ayusin lang natin. Mumukhang 1 eh. Ayan. So, 54.57 by 5.9 over 2. So, sige, lagay na rin natin si 182.27. So, meron tayong
natin. 182, 54, 57. Ayan. Nalagyan pala natin ng parenthesis, which is plus dapat. Okay? Ayan. So, meron tayong 5510.933. 933 cubic meters. Ayan. And this will be our final answer. Ganun lang siya. And then for our next question sa ating B, so meron naman tayong volume of a barrow. So ito naman ating shaded. So ganun lang din yung ating formula. So kunin natin yung height nito and then height niyan, then yung length. Meron tayong 43.15 plus 50 multiply by the length na 41.59 over yung ating 2. So, meron tayong volume equals meron tayong 43.15 plus 50 multiplied by 41.59 over 2. Meron tayong 1937.054 1937.054 cubic meters, and this will be our final answer. Then para sa ating last question, ang ating volume naman ng waste. Volume of waste. So yung waste natin, so ito siya. Ayan. Okay? Then, let's solve again. So, almost the same lang. Yung height lang din. So, meron tayong 80, tsaka 54.57, tsaka yung 95.65. So, 80 plus 54.57 multiplied by yung length natin na 95.65 over 2. Meron tayong volume equals 80 plus 54.57 multiplied by 95.65 over 2. So, meron tayong 6,000. 80, ayun na, mali tayo ng type. 50.57 o 54.57. So, meron tayong 6,435.810 cubic meters. And this will be our final answer. Ayan. So, let's do a recap kasi ganun lang siya kabilis kasi nga, binigay na nga dito sa ating table yung almost lahat ng data na kailangan natin. Okay? So, ang gagawin na lang is to interpret or illustrate yung ating mass diagram and solve. So, para sa ating overall volume, meron tayong 5,510.993 cubic meters. Para naman sa ating volume of barrow, meron tayong 1,937.054 cubic meters. And then, para naman sa ating volume of waste, meron tayong 6,435.810 cubic meters. And I think, yun na. That would be all. And thank you for watching.